Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Mapagmahal, dakilang Diyos, narito na naman kami sa platform upang kayo'y sambahin sa pamagitan po ng pag-aaral ng inyong mga salita, pagbabasa ng banal na kasulatan, at mga mensahe mula sa inyong mga lingkod. Una sa lahat, Panginoon, tanggapin niyo ang aming pinakamataas na pasasalamat sapagkat napakabuti niyo sa amin. Iningatan niyo kami sa magdamag ng aming pagtulog at ginising na mapayapa ngayon. At amin pong itinatagubilin muli sa inyong makapangyarihang kamay ang aming mga buhay na itong hiram. At sa amin pong programang ito, amin pong inaasahan, dakilang Diyos, na maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming gagawin sa maghapong ito, ang mga mensahe ninyo ay makintal sa aming mga puso't isipan at magsilbing inspirasyon namin. Salamat, Ama, sa inyong kabutihan. Salamat na kami inyong pinatawad at tinanggap ngayon na inyong mga anak sa oras na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Welcome, welcome mga kapatid sa atin pong programa ngayong umaga sa ating God First Morning. Yes, we will always put God first so that we will not be last. Akin pong ini-invite muli kayong lahat sa atin pong programa ngayong Thursday morning. About 4:05 na po ang ating oras sa mga technical po natin dyan, sa CLPM, sa mga Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, and Area 5 na mga sumusubaybay sa atin pong programa. Magandang umaga po. Welcome po kayo sa ating God First Morning. Ang participant po natin ngayong umaga na magbabasa po ng ating Bible reading from Judges or Hukom ay si Ma'am Cecil from Dinalupihan Elementary School, at ang atin pong last will forget mamaya ay si Sir Jemuel Malyari, at ang atin pong speaker ay si Pastor Joey Di Ocampo. Ma'am Cecil, ready na po ba kayo? Salamat po. Good morning po. Good morning, ma'am. I hope na inspired po kayo ngayong umaga. Yes, malinaw naman po yung dating ko po dyan. Yes, ma'am. Malinaw po na Ayan. malinaw. Go ahead po. God bless po. Good morning po sa lahat. Ang ating pong morning mana ngayon ay matatagpuan po sa Judges 7 or Hukom 7. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubaal na siya ring tawag kay Gideon. Kasama ng mga tauhan niya, nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa Lambak, malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na." Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Napakarami pa rin ng mga naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo, at ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama." Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog, at dooy sinabi ng Panginoon, "Ibukod mo ang lahat ng uminom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso, at ibukod mo rin ang uminom ng nakaluhod."
May 300 katao ang uminom sa kanilang mga kamay at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito, ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang iba naman ay pauwiin mo na sa kani-kanilang lugar. Kaya pinauwi na nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang dala nilang baon at mga trumpeta. Pinaiwan din niya ang 300 taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibaba lang ng bundok, kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, maghanda ka na. Lusubin niyo ang kampo ng mga Midianita dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si Pura at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita. At pakinggan nyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mong lumusob dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalekita at ang iba pang mga tao sa silangan na parang balang sa dami. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang makarating na sina Gideon ay may narinig silang 2 tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, na naginip ako na may isang pirasong tinapay na sebada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos natumba ang tolda at nawasak. Sumagot ang isa, ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joas. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Panginoon at bumalik siya sa kampo ng mga Israelita. At sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita. Hinati niya sa 3 grupo ang 300 niyang tauhan at binigyan ang bawat isa ng trumpeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, tingnan nyo ako at gayahin nyo ang gagawin ko. Kapag malapit na ako sa kampo, kung anong gagawin ko, gawin din ninyo. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trompeta namin, ganun din ang gawin ninyo sa palibot ng kampo at isisigaw nyo ng malakas para sa Panginoon at kay Gideon. Maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang 100 niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban. Kapapalit lang ng gwardya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trompeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganon din ang ginawa ng ibang grupo at habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trompeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, lumaban tayo gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo. Ngunit ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas. Habang tumutunog ang trumpeta ng 300 Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Betsita, malapit sa Zerera, hanggang sa Abel Mehola, malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Neftali, Asher at sa buong lahi ni Manases. At ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kaburulan ng Efraim na magbantay sila sa ilog Hordan hanggang sa sapa ng Betbara.
upang hindi makatawid ang mga Midianita roon. Sinunod ito ng mga lalaki sa Efraim at binantayan nila ang ilog Hordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang 20 ng mga Midianita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb. At si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midianita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Oreb at ni Zeeb kay Gideon na naroon sa kabilang ng ilog Hordan. Amen. Amen po. Praise the Lord. Amen po, Ma'am Cecil. Amen. Meron ba kayong konting reflection doon po sa inyong nabasa? Napakaganda po ng kwento ni Gideon, yung Gideon and his 300. So mga kapatid, meron po ba sa inyong gustong reflect ng ating napakinggan mula po kay Ma'am Cecil sa Hukom chapter 7, yung pagkapili ng Diyos doon sa 300 mula sa napakarami na kawan ni Gideon, pero meron palang specific number. Pag ang Diyos ang kumilos, ayaw niya ng sobrang dami. Baka sabi kanina ay ipagmamalaki. Meron po ditong chat sa atin pong chat ngayon. Babasahin ko lang po. Ang Kabanata 7 ay isang paalaala na ang Diyos ay gumagamit ng mga karaniwan at alinlangang tao upang isa katuparan ang kaniyang kalooban, at ang tagumpay ay nagmumula sa kanya at hindi sa atin lakas. From Sunny. By Sunny, good morning po. Talosan. Ay napakaganda ng kanyang comment dito sa atin pong napakinggang binasa ngayon lamang. Opo, totoo yan. Yung mga taong hindi nag-aalinlangan, hindi karapat-dapat, pero ginagawa niyang karapat-dapat, sabi nga ni Ellen G. White. At yun ang kalooban ng ating Panginoon para magtagumpay ang kanyang mga anak at gawain. So sa panahon po ni Gideon, sinabi niya pa kanina na maliit, walang kakayanan, pero kahit sinabi niya yon sa Panginoon, ay sila pa rin ang ginamit para magtagumpay ang bayan ng ating Panginoon. Good morning, Pastor. Good morning. Meron lang po akong... So Alex, good morning. Good morning. Welcome. Gusto ko lang pong makita niyo po ang napakagandang punto dito po sa Judges chapter 7 verse 17 and 18, Pastor. Ang sabi dito, at kanyang sinabi sa kanila, masdan ninyo ako at gayon din ang inyong gawin. Pagdating ko sa may hangganan ng kampo at gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. Kapag ginipan ko at ang lahat ng kasama ko ang trompeta, ang mga trompeta, lahat ng panig ng kampo, ay ihipan din at isigaw ninyo para sa Panginoon at para kay Gideon. Dito nakita ko, Pastor, yung commitment, obedience,
kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay Gideon, sumusunod si Gideon. Nagsasubmit siya, yung kanyang will, yung kanyang kalooban, sinasubmit niya sa Panginoon. At yung kung ano naman yung sinabi ng Panginoon, yun naman ang sasabihin ni Gideon sa kanyang hukbo sa mga army. Yes. So, mayroon lang silang isang purpose, isang layunin. Wala ba yung kanya-kanyang pastor, kanya-kanyang concept, kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang pananaw. Kundi kung anong sinasabi ng Panginoon, sinasabi ni Gideon, sumusunod. Sumusunod yung mga hukbo niya. So, sa ating kalagayan sa panahon natin ngayon mga kapatid, ay napakaganda ang moral lesson dito na kung ano ang sinabi ng Panginoon sa atin at kung ano naman ang sinabi niya sa kanyang mga leader, sinabi niya sa mga pastor, yung mga pastor naman sasabihin niya sa mga member ay susunod lahat. Wala nang pagdadalawang isip na dahil maraming magagaling, maraming matatalino, maraming pang may sinasabi, nagkakaiba-iba, yung pala ay magdudulot ng failure. Hindi pala magtatagumpay ang isang hukbo, hindi magtatagumpay ang isang organization pag wala talagang unity. Ang pinapakinggan lang ay ang boses lang ng Panginoon, hindi yung iba-ibang mga boses, iba-ibang mga prinsipyo, nagkakaiba-iba, ay hindi pala maganda. So, magandang gayahin pala ito, Pastor, itong kasaysayan ni Gideon, na mayroon lang silang isang purpose, isang layunin na pagtagumpayan ang mga kaaway. So, sa ating gawain din, magandang maging ganon, magkaroon lang tayo ng isang direksyon, isang isipan at isang layunin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Thank you Yun lang, po. Pastor. God first morning. Thank you, Pastor Alex, sa inyong magandang insights, reflection. Ibig sabihin ay nagkaisa sila. Pangalawa ay yung good leader daw ay magkakaroon ng good follower. Salamat po, salamat po. Okay, Ma'am Cecil, kindly ipag-pray po natin si Sir Jim para po sa... Or, Yes, Babae Moises. Sige po, go ahead po. malikli lang po, Pastor. Opo. Dito sa pamimili, buhat sa libo-libo, pinauwi yung mga nanginginig, mga may takot. Mhm. At ang puron, natira 700. Marami pa yan, sabi ng Panginoon di ba? Yes. Marami lang sila sa ilog. Kung sino sasabihin ko sa inyo na sasama, ay siya ang mulang isama. O, nung pong uminom sila, nakita ron yung sinseridad, 300 lang po yung uminom ng mabilisan na ginamit yung kamay. Sila po ay desidido dun sa gawain o dun sa pakipaglaban. Yun pong lumuhod, yun, mga mapag-alinlangan yun, mga takot, mga may katamaran, ganun. Kaya siguro, ang pinili ng Panginoon niya yung may sinseridad, yung talagang seryoso sila kasi nasa labanan sila, uminom ng mabilis So, reflection ko po doon bilang manggagawa ng Panginoon, maging alerto po tayo. Kung ano instruction ng Panginoon, mabilisan nating isagawa. Thank you very much po. Happy God first morning sa lahat. God first morning. Thank you, Brother Moises. Opo, tamang-tama yung inyong na insights at saka yung napansin sa pagpapili doon sa 300. Kailangan sang-ayon talaga sa kalooban ng Panginoon. Sa pagpili pa lang kailangan tama na at yung pagsunod. Kaya nagtagumpay po sila. Yun ang kailangan natin ngayon sa ating iglesia, sa ating misyon, sa lahat na grupo ng ating pong denominasyon. Pagkakaisa
at tamang pagsunod sa instruction ng ating Panginoon. Then, Okay, so Ma'am Cecil, pwede po kayo mag-pray bago po magbasa si Sir Jim sa kanyang lesson forecast ngayong umaga, Ma'am Cecil. Pastor, good morning po. Si Ma'am Mesa po yata ang ating speaker this morning. Ganun So ba? lest we forget, narito po ba si Ma'am Mesa? Ang nakalagay po kasi sa sa schedule ay si Ma'am Si Sir Jim. Opo. Opo, kaya lang po nakipag-switch po siya. Ah, okay. Narito na po ba si Ma'am Linda Mesa? Parang wala kasi kagabi po. May part kami sa missional evening pero wala pong naroon. Ayun. So Salamat. inaalala ko po baka may taga Bulacan po ba rito? Or I mean Bukawe, sorry. Para sa lest we forget. Bulacan. Hello mga taga Bulacan. Good morning sa inyo. Kasi hindi ko alam kung may problem sa sa internet connection kaya wala. Okay. Opo. Pero nasa Talimundok rin po ba si... Wala rin po yata si Sir Jim. Okay. Check po natin. Sige ma'am. Go ahead po ma'am. Pastor, wala po yata ang ating reader sa devotional today. Wala po si Sir Jim dito saka si Ma'am Mesa. Any volunteer? Meron pa ko dito kaya lang English. As malinaw ang pag-Tagalog. Pastor Dandy, ako na lang po. Ayun, si Brother Melvin Bilasano. Sige sir, ipag-pray muna kayo ni Ma'am Cecil para kayo po ay welcome sa pag-volunteer ng ating pong devotional ng umaga. Ma'am Cecil. Let's pray po. Dakila't mapagpala naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Taglay namin ng buhay at kalakasan. Ngayon po ay magsisimula ang aming devotional reading sa pangunguna po at pag-volunteer ni Sir Melvin. Kasihan nawa po siya ng banal na Espiritu, Panginoon, at ang kanyang babasahin po ay maging karagdagan ng katibayan ng aming pananampalataya. At higit sa lahat, ito po ay mas lalong magpainting ng aming pagpuri sa inyo at pagsunod sa inyo. Ang mga narito po, Panginoon, ay inyo ring basbasan at ang iba pang mga nakikinig through Facebook and YouTube ay inyo rin pong gabayan, samahan ng inyong mga piling anghel habang nakikinig. Ang lahat po amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular,
but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. God first morning po ulit sa lahat. Ayusin ko lang yung aking screen. Okay po. Kung ayaw niya, diwag. Ayan, baka ating malimutan mga kapatid. Kaya ipapaalala sa atin muli sa umaga na ito. November 20. Ang title ay Mga Babaeng Pinapatnubayan ng Espiritu, Part 1. So, ang verse ay makikita sa Galatia 3, 28. Sabi dito, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, babae ka man o lalaki, ay ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Basta ikaw ay willing magpasakop sa Kanya na po. So, walang babae o lalaki. At willing magpasakop, tayo lahat ay iisa para kay Jesus Christ. So noong 1897, sumulat si Pastor S.M. Cobb sa presidente ng New York Conference. Sumulat siya, no? Ano kaya sinulat niya? Ito yung sinasabi niya sa sulat. Nakamit niya higit pa sa nakaraang 2 taon kaysa sa sino mang ministro sa estadong ito. Ako ay pabor na magbigay ng lisensya kay S.R. Lulu Whiteman na mangaral. At kung si Brother White ay isang taong may kakayahan at gagawang kasama ang kanyang asawa, si Mrs. White yung asawa niya, at mangakong magiging isang matagumpay na manggagawa, ako rin ay pabor na magbigay sa kanya ng lisensya. Ito ang mga salita ni Pastor S.M. Cobb noong 1897. So, tuloy tayo. Dahil ang karamihan sa ministeryo ng Adventismo ay palaging lalaki, masyadong kaunti ang nakakakilala sa kontribusyon sa iglesia na ginagawa ng mga babae na naglingkod bilang mga ministro at sa iba pang opisyal na posisyon. So, ang papel ni Ellen White, siyempre ay sentral na pagtatag at pagpapaunlad ng Adventismo, kahit hindi siya formal na inordinahan ng denominasyon. So, si Mrs. White ay hindi formal na inordain ng denominasyon. Ano po? Noong 1872 pa lamang ay nakalista na siya bilang isang ordinadong ministro. Naniwala siyang
ang kanyang ordination ay mula sa Diyos. Yan. Hindi siya nagpapakitang nag-aalala tungkol sa pagpapatong ng kamay ng tao. So para sa kanya daw ay mas mahalaga yung ordensya ng Diyos kaysa sa hindi niya pinapahalaga niyang pagpatong ng kamay ng tao. Ano po? Pero hindi talaga siya na-ordain ng formal ordination. Pero siya naniniwala na siya ordain ng Diyos. Ano? Ang hindi maipagkakaila gayunpaman ay siya ang pinaka-ma-impluwensyang ministro na naglingkod sa Seventh-day Adventist Church. No doubt mga kapatid, ano? Siya talaga yung hindi natin maipagkakaila. Pinaka-influencer natin, ano? Hanggang sa ngayon. So marami pang ibang kababaihan ng lumahok noong huling bahagi ng 19th century at maagang bahagi ng 20th century bilang mga lisensyadong ministro. Isa sa mga unang maaaring nagkaroon ng lisensya ay si Sarah Lindsay. So siya yung maaaring una daw na nagkaroon ng lisensya noong 1872. So hindi natin sure kung sino yung una, pero siya yung isa sa maaaring nauna nagka-license siya bilang ministro 1872. Ang mga tao ng aklat ng denominasyon ay naglilista ng higit sa 20 karagdagang kababaihan na naging mga lisensyadong ministro sa pagitan ng 1844 hanggang 1904, ang unang 2 dekada ng taunang aklat. So sa loob ng 1884 hanggang 1904, may mahigit sa 20 na karagdagang na lista na ordehan. Sa kabila ng katotohanan, ang mga babaeng ito ay humarap sa diskriminasyon paminsan-minsan. Hindi naman talaga maiiwasan talaga pag babae. Hanggang sa ngayon narinig natin ewan ko ba bakit may narinig tayong ganyan sa nanggaling yan. Sa kabila ng katotohanan, ang mga babaeng ito ay humarap sa diskriminasyon paminsan-minsan. Madalas silang nagbigay ng malaking kontribusyon sa iglesia. Ayan. So kahit na sila ay nakakaranas ng discrimination, malaki yung contribution na kanila naibigay. Halimbawa, si Minnie Sipe ay nagtatag na hindi bababa sa 10 churches nakapag-plant siya ng 10 iglesia. At higit pa sa kanyang gawain bilang isang evangelist, siya rin ay gumawa ng mga gawaing pang-ministerial tulad ng pagbabautismo, pagkakasal, pagdaraos ng mga libing. Sa isang okasyon nang siya ay binatikos dahil sa kanyang pagtatangkang mangaral bilang isang babae, sumagot si Minnie na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, anong sinagot niya? Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus, inatasan ni Jesus si Maria na ipaalam sa mga alagad na siya ay buhay. Ipinahayag ni Minnie na siya ay sumusunod sa yapak ni Maria, na sinasabi sa mga tao na hindi lamang muling nabuhay si Jesus, kundi darating muli. So, ang Diyos ay may kakayahang kumasangkapan ng parehong lalaki at babae upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Iyan ang tunay na diwa ng ministeryo. Mas magiging maunlad ang iglesia kung mayroon itong mas maraming babae at lalaki na nagtataguyod ng ministro ng muling nabuhay na tagapagligtas. So ayan po, at yan ang ating babasahin at para sa ating, kung ating sasummarize yung mga yan, at baka daw ating malimutan, kaya ipapaalala sa atin ang lesson na to. Ni-remind tayo na ang ministeryo sa loob ng Adventist Church ay hindi lang mga lalaki ang gumagawa. Historically, ang spotlight ay madalas nakatutok kasi sa mga lalaking ministro. Kaya maraming kababaihan na naglingkod naman ng buong puso pero hindi gaanong nakilala. Sa Galatia 3:28, nakita natin na kayong lahat ay isa kay Kristo. Ang sinasabi dito sa harap ng Diyos, mga kapatid, walang nakakataas na kasarian, babae ka man o lalaki. Pareho tayong tinawag, pareho tayong binigyan ng espiritual na kaloob, at pareho tayong gagamitin sa misyon basta't willing tayong magpagamit sa Kanya, mga kapatid, babae man tayo lalaki. At pagkatapos ay ito yung mga listahan ng babae, mga nanguna ng may kapangyarihan. Si Ellen White, sabi nga kanina, hindi formally ordained ng tao pero ordained ng Diyos. Siya pa nga ang pinaka-ma-influensyang SDA minister ever. Si Sarah Lindsay naman, isa sa mga unang babaeng binigyan ng ministerial license noong 1872. Tapos higit pa sa 20 na kababaihan na naging licensed minister sa pagitan ng 1844 at 1904.
Si Minnie Sype naman, isang evangelist at church planter na 10 iglesia ang kanya naipatayo. So, sa madaling salita, at ang mga babae man ito ay talagang malaki yung naipundar, naiambag nila sa gawain. Ano po? At sabi dito, siya rin na nagbabautismo siya, si Minnie Sype. Nagbibinyag, may minister na kasal sa funerals. At may tumaligsa nga sa kanya, sinabi niya, ganito pala sinabi niya, no? Kung si Maria ang unang messenger ng muling pagkabuhay, bakit hindi ako pwedeng maging mensahero din ng muling pagbabalik ni Kristo? So yun, ano, kung si Maria nga inutusan ni Jesus, ano, na nasabihin na siya ay muling nabuhay, ano, siya yung pa kaya, sabi nga ni Minnie Sype, ako pa kaya na babawalan niya na sabihin sa mga tao na nabuhay na ito na si Kristo ay muling babalik. O, tama nga naman, di ba? Hindi siya pinigilan ng Diyos, ano? Bagkus siya pang itinawag. So, ang ating mga aral na kukuha natin dito, pinatunayan ng mga babae na ito na sa listahan na ito na ang Diyos ay nagbibigay ng spiritual na authority. Hindi ayon sa kasarian, mga kapatid, kundi ayon sa kaloob ng Espiritu. Sila ay hindi lamang helpers o katuwang. They were actually leaders, ministers, pioneers, missionaries, evangelists. So, mga kapatid ko, babae man tayo, lalaki, basta tayo lahat ay tinawag ng Panginoon at tayo willing magpasakop sa Kanya, gagamitin tayo ng Panginoon, ano? Gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya ang importante ay tayo ay buksan ang ating puso, tanggapin ang panawagan ng Panginoon. Maraming aanihin, kaunti ang mga ani. Kailangan na mas marami pang manggagawa, mga kapatid. Yan po yung ating reading sa umaga na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga na ito. Amen. Amen. Amen po. Women of the Spirit Part 1. Amen. So, walang discrimination po ayon sa Galatia chapter 3 verse 28. Okay, so ang atin pong time ay nagmamatulin. Time check is for 40. Tayo po ngayon ay parang nauna na po kanina ang SDA Church History. Dapat tayo po ngayon ay dadako na sa mensahe ni Pastor Joey. May pamagat na Prayer and Evangelism, mga kapatid. Thank you, Brother Milvin, sa inyo pang babasa ng ating pong devotional Women of the Spirit Part 1. At salamat po na inyo pong pinaliwanag ang tunay na mithiin nitong mga kababaihan para sa paglago at pagtatapos ng sagradong gawain ng ating Panginoon. Pastor Joey? Pray po muna tayo, Pastor. Pray muna kayo, Brother Melvin, para po sa tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming Amang Banal na sa langit. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na walang discrimination, babae man o lalaki. Kaming lahat ay iyong tinawag para makisangkot sa gawain. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, na makita palagi ang iyong panawagan. Kailangan ng maraming magagawa, kailangan ng maraming iyong tagasunod, o dakilang Diyos. Patuloy mo kaming palaguin, gamitin sa pagtatapos ng iyong gawain. Dalangin din namin ang aming susunod na programa, ang aming 40 Days of Prayer sa pangunguna ni Pastor Joey. At patuloy niyo po siyang gamitin sa mga oras na ito. Gamitin ang kanyang mga labi, kayo ang mangusap sa kanya. At gayon din naman ang kaming mga nakikinig. Ay samahan niyo rin kami na mapalayo kami sa anumang distraction at makapokus sa pakikinig. Matuto at kami makapag-reflect mamaya sa reflection time. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, good morning everyone. Happy God First Morning. Tayo po ay tatala. Good first morning po. Ayan, alive, alert, awake. Enthusiastic si Brother Romil kahit nakahiga pa. Okay, so... Ako po na, Pastor. Nakaupo na ba? Akala ko nakahiga.
Okay, tayo po magpapatuloy. Ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat na ang panalangin at ang pangangaral, prayer and evangelism. Okay? Tayo ay nasa ika-23 days ng ating 40 days of prayer. Gusto kong i-share sa inyo itong sinulat ni Dennis Smith sa kanyang aklat na 40 days of prayer. Pero bago yon, nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyo pong mga Biblia sa aklat pa ng Roma, Kapitulo 10, talatang 1. Ang wika ni Apostol Pablo ay, mga kapatid, ang nasa ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos para sa Israel ay upang sila'y maligtas. Alam po natin yung konteksto nito, ano? Yung talagang nakita kasi sa kasaysayan ni Apostol Pablo na ang mga Israel ay sangayon sa kasaysayan, sila ay nagkaroon ng matigas na damdamin at paulit-ulit na pagsalangsang sa ating Panginoon. Ngunit dahil sila nga po ay piniling bayan ng Diyos, mayroon pa ring damdamin si Apostol Pablo na ang bansang Israel sa kabuuan ay idalangin upang makaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon. Dito sa talatang ito, si Apostol Pablo ay mayroong ang pusong nag-aalab para sa kaligtasan ng mga tao, maging sa kanyang kapanahonan. Kaya ang kanya pong panalangin, kung makikita po natin, ay hindi para lamang sa kanyang sarili, kundi ito ay para sa mga nawawala sa pananampalataya o yung tinatawag ni Dennis Smith na unsaved souls. So, inaanyayahan tayo sa ganung likas mga kapatid bilang mga Kristiyano na ang puso ay may ugaling mapanalinginin para sa kaligtasan ng iba. Kaya mahalaga yung intercessory prayer. Ang sabi ni Dennis Smith sa kanya aklat, ang tunay na ebanghelismo ay nagsisimula sa tuhod, hindi sa bibig. Okay, so napakaganda ng sinabi niya, no? Hindi raw ito nagsisimula sa bibig, kundi sa pamamagitan ng tuhod. Ibig sabihin, matutunan po nating lumuhod para sa isang mataimtim at masidhing pananalangin para sa mga kaluluwang ito na bahagi ng ating pong pinapaabutan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Lagi kasing magkasama yung pananalangin at pangangaral. Ang pangangaral na walang panalangin ay parang batingaw lang yan na umaalingaw-ngaw. Meron pong sinabi si Ellen G. White sa kanyang aklat na Gospel Workers, page 259. Ang sabi niya, ang pinakadakilang tagumpay ng iglesia ay hindi sa pulpito, kundi sa silid panalanginan. Kapag ang mga anak ng Diyos ay humahawak sa makapangyarihang bisig ng pananampalataya. Okay, mayroong kapangyarihan sa pananalangin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya bago po tayo mangaral, ay ihanda muna natin ang ating pong mga puso, magkaroon muna tayo ng revival and reformation sa ating mga sarili. Talagang makipagniig tayo sa ating Panginoon upang higit na maging mabisa ang ating pangangaral. Sa aklat ni Dennis Smith ay mayroon po siyang inilahad na maraming prinsipyo kung paano natin ipanalangin, paano tayo manalangin at ipanalangin itong mga nawawalang mga kaluluwa sa piling ng ating Panginoon. Ito po ay itinala sa aklat na The Praying Church Sourcebook. Okay? Marami po itong mga prinsipyo pero gusto ko pong tandaan natin. Hindi man natin matandaan lahat, at least ay makakuha po tayo ng ilan. Unang prinsipyong sinabi ni Dennis Smith na mahalaga ang pananalangin, kaugnay ito sa pangangaral. Ang wika niya, manalangin na ang Diyos ang siyang umakit sa kanila, palapit sa Kanya. Okay, so matutunan natin na manalangin sa harapan ng Diyos na akitin sila na lumapit sa Kanya. Sinabi nga minsan ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatang 44, ang wika,
walang makakalapit sa akin malibang hilahin siya ng Ama. So, makikita po natin dito mga kapatid na ang Diyos lamang ang makapagpapalambot ng matigas na puso. Kaya hindi sapat ang ating mga salita o pangangatuwiran, tanging ang Espiritu ng Diyos lamang ang makakagawa nito. Meron pong isang ilustrasyon, merong isang mangingisda na naghagis ng lambat. Ngunit hindi niya ito, alam naman natin na hindi niya ito mapipilit ang mga isdang pumasok sa kanyang lambat. Kaya nga, ang tanging dahilan lamang ay yung agos ng tubig ang tumulong para lumapit ito sa kanyang lambat. Alam niyo mga kapatid, ganyan din tayo. Ganyan din ang mga kaluluwa. Kaya ang ating panalangin ay nag-aanyaya sa agos ng Espiritu upang galawin ang puso ng isang taong makasalanan o kaya yung mga kaluluwang nawawala sa piling ng ating Panginoon. So yun yung unang punto. Manalangin tayo na ang Diyos ang siyang humila sa kanila, papalapit sa Kanya. Ikalawa, na sinabi ni Dennis Smith ay manalangin tayo na sila'y maghangad na makilala ang Diyos. Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 13, at inyong hanapin ako at masusumpungan ninyo ako kung inyong hahanapin ako ng inyong buong puso. Ang panalangin mga kapatid, panalangin natin ay upang ang mga taong ito'y magkaroon ng pagkauhaw sa katotohanan at pagnanais na makilala nila ang ating Panginoong Diyos. Matutunan nating gumawa at pagsadya ng mga panalangin ito. Sabi nga ni Ellen G. White sa Steps to Christ, kapag ang kaluluwa ay nahila kay Kristo, nagsisimula ang bagong buhay. Ang makasalanan ay unti-unting nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin na sila'y maghangad na makilala ang Diyos. Ikatlo, matutunan nating manalangin sa mga taong ito na sila'y manampalataya sa salita ng Diyos. Okay? Hindi lamang sila dapat maakit papalapit sa Diyos, hindi lamang sila maghangad na makilala ang Diyos, kundi manampalataya sa salita ng Diyos. Kasama po yan sa ating pong bahagi ng pananalangin para sa Kanya. Sa Roma Kapitulo 10, talatang 17, ang wika, ang mananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang panalangin ng isang mananampalataya, mga kapatid, tulad natin, ay nagbubukas ng pintuan ng puso upang ang binhi ng katotohanan o ang salita ng Diyos ay makapasok sa bawat puso ng mga unsaved soul na ito at unti-unting tumubo, lumago ito sa kanila pong mga puso. Alam natin yung ilustrasyon ng isang magsasaka, no? O kaya ang mga magsasaka. Actually, ang mga magsasaka ay hindi makagagawa ng binhing tumutubo. Okay? Ngunit, kailangan niya munang bungkalin ang lupa, diligan ang mga lupang ito at tamnan ng halaman o kaya ng gulay para tumubo ang mga butong ito. Alam niyo mga kapatid, ganyan din sa pananalangin natin, no? Inihahanda natin ang lupa ng puso ng mga tao para tanggapin ang binhi ng katotohanang inihahasik na siyang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pangapat, matutunan nating manalangin na ang diablo ay itali ang kanyang impluwensya, ang kanyang impluwensya ay mabuwag. Okay? Okay, manalangin tayo na ang diablo ay itali. Okay? At ang kanyang impluwensya ay mabuwag. Totoo nga naman, talagang sa panahon natin ngayon ay kung paano tayo kasigasig sa pangangaral, pamamahayag ng salita ng Diyos, gayon din naman
kasigasig ang diablo upang tayo impluwensyahan sa pagsunod sa kanya. Pero ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang Diyos ng sanlibutan ito ay bumulag sa isipan ng mga hindi nananampalataya. Kaya ang ating panalangin ay hindi lamang pakikiusap kundi pakikinigma, mga minamahal na mga kapatid. Kapag tayo po ay nananalangin, ay hinahadlangan natin na ang gawa ng kaaway o ng diablo sa buhay ng isang tao o sa buhay ng isang nawawalang kaluluwa ay hindi makapanaig o kaya hindi makapagwagi ang kapangyarihan ng diablo. Mapapansin po ninyo, itinala ni Ellen G. White sa The Great Controversy, page 525, ang wika niya, ang panalangin ay itinalaga ng langit bilang paraan ng tagumpay laban sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo na ang diablo ay itali ng Diyos at ang kanyang impluwensya ay kinakailangan mabuwag sa kapangyarihan ng Diyos. Panglima, bilang mga mananampalataya na mayroon pong bahagi sa intercessory prayer, matutunan nating manalangin na ang banal na espiritu ay kumilos sa mga waglit na kaluluwang ito. Okay? Kung inyo pong babasahin ang John o Juan Kapitulo 16 talatang 8, ay masasabi po natin na ang espiritu lamang ang nakakapagpaniwala sa tao sa kasalanan, sa katuwiran at maging sa paghatol. Kaya't ipanalangin natin na kumilos ang espiritu, ang banal na espiritu sa pusong ito na tinagurian na waglit na mga kaluluwa sa sulat ni Dennis Smith. Ang sabi nga po niya, ang bawat tunay na pagbabagong buhay ay nagsisimula kapag ang mananampalataya ay nagkakaisa sa panalangin para sa pagbubuhos ng banal na espiritu. Okay, naalala ko tuloy mga kapatid yung karanasan ng mga alagad doon sa upper room, when they prayed together, ang banal na espiritu ay binuhos sa kanila at nagkaroon sila ng kapangyarihan. At dahil sa kapangyarihang ito, nagbunga ito ng maraming mga kaluluwa nadala sa harapan ng Panginoon dahil sa kanila pong pagkakaisa sa pananalangin, binuhusan po sila ng banal na espiritu. Alam natin mga kapatid, ang hangin ay hindi po natin nakikita, ngunit nararamdaman natin ang bawat galaw nito. Okay, ang hangin ay inahalin tulad sa banal na espiritu. Kaya ganyan ang Espiritu Santo, tahimik, ngunit makapangyarihang kumikilos ito sa bawat puso ng tao. Okay, so panglima yon, manalangin ang banal na espiritu ay kumilos sa kanila. Ika-anim, manalangin na sila'y tumalikod sa kasalanan. Okay, sa Gawa Kapitulo 5:31, ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Nalalaman po natin yung mga kapatid. Hindi tunay na pagsisisi kung walang pagtalikod sa dating buhay na makasalanan. At yan nga po ay pinatutuhanan din ni Ellen G. White sa Steps to Christ, page 23. Ang wika, ang makasalanan ay kailangan makita kung ano ang kasalanan bago siya makapagsisi. Kaya matutunan po natin manalangin sa kanila na sila ay tumalikod sa kasalanan. Pangpito, matutunan nating manalangin na sila ay manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Alam natin sa aklat po ng Juan Kapitulo 3, talatang 16 ay pinakilala doon yung kahalagahan ng pagtanggap at pagmamahal ng Diyos upang sila po ay makaranas ng kaligtasan sa piling ng ating Panginoon. Okay. Mayroon pong ilustrasyon. Naalala po ba natin mga kapatid yung magnanakaw doon sa cross kasama ng ating Panginoong Hesus na pako sa cross ng Kalbaryo? Ang isang simpleng pananalig lamang sa ating Panginoong Hesukristo ay nagdulot doon sa isang taong
mamamatay at mamamatay tao at pusakal upang siya'y magbago at makaranas ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. Kaya nga manalangin tayo na sila'y manampalataya kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Manalangin din tayo mga kapatid na matutunan din nilang sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Sabi nga sa Juan, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay may kasamang pagsunod. Kaya isama din natin ito sa pananalangin para sa kanila. Ang wika ni Ellen G. White, marami ang may pananampalatayang nasa isip lamang, ngunit hindi nagbago ang puso. Ang tunay na ebidensya ng pagbabagong buhay ay isang binagong buhay. Steps to Christ, page 58. So, ayan, hinahamon tayo ng ating pong propetesang Ellen G. White, na ang pananampalataya ay hindi lamang nasa isip, ngunit ito'y nasa puso. Nasa isip na, nasa puso pa, napakagandang resulta ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nagdudulot ito upang sumunod sa Kanya, kilalanin siya bilang personal na tagapagligtas. Pang-siyam na sinabi ni Dennis Smith sa kanyang aklat, matutunan nating manalangin na sila'y mag-ugat at lumago kay Kristo. Sa Colossus chapter 2 verse 6 to 7, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay sa Kanya, mag-ugat at magtibay sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, hindi nagtatapos sa pagtanggap kay Kristo. Kailangan sila ay magpatuloy sa paglago. Sabi nga ni Dennis Smith, ang bagong mananampalataya ay dapat turuang manalangin, magbasa ng Biblia at makiisa sa sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin maililigtas ang tao. Ngunit maaari nating idulog sila sa Diyos na makapagliligtas sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ang panalangin ay ang tulay na nagdurugtong sa langit at lupa upang tanggapin ang tagumpay o kaya'y magkaroon ng outcome yung ating hangarin sa pamamagitan ng panalangin. Christ Object Lessons, kapag taimtim ang ating pinaglalaban ang kaligtasan ng mga kaluluwa, ang mga anghel ng Diyos ay sumasa ating mga pagsisikap. Ayan po ang ating talakayan ngayong umagang ito, prayer and evangelism. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Joey. Amen At po. po na ay masalitang amen. 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 Amen po. Maraming salamat po. At Amen. kay prayer and evangelism. Napakahalaga ng panalangin bago tayo dumako sa mga evangelism. Ngayon po ay it's time to papasok na po tayo sa breakout rooms natin. Mayroon tayong 30 minutes. At doon po natin gagawin, mga kapatid, ang Thanksgiving, reflections, and testimony. And of course, the same time ay Garden of Prayer. Sige po, tayo po idadako na. At meron po tayong 4 na pag-uusapan, mga kapatid ko. Number 1, kung inyo pong nabasa, ay nandiyan na po, gaano kahalaga ang panalangin sa gawaing pagliligtas ng Diyos sa mga naliligaw. Pangalawa, ano ang sinasabi ni Ellen White tungkol sa panalangin para sa mga hindi pa ligtas? Ano ang nagagawa ng panalangin para sa mga taong ating sinasaksihan o pinapatutuhanan? Pang-apat, paano mo balak isabuhay ang mga prinsipyo ng panalangin para sa mga taong nasa iyong prayer list? Okay po. Tayo po maghihiwalay muna. Pupunta tayo sa ating breakout rooms sa mga oras na ito. Pastor, balik po tayo 5:30. Tama po ba? 30 minutes? Yes po.
Parang 5:20 po. 20 Kasi minutes lang, Pastor. kasi medyo naglagpas po tayo ng 10 minutes po. Sige, 5:20 po. Po, 5:20. Thank you po. Saan ba tayo? Sandali lang po, Pastor. Subukan natin gumawa ng 10 o 12. Sino ba ang mga magkakasama? Ayan po. Ito. In-automatic ko na lang. Pindutin niyo po ang join para makapasok po kayo. God bless morning po mga kapatid. Ako pala yung host doon. Hindi ko alam na pili ako ng room na gusto ko. Sa room 1 na lang ako nagpunta. So ayan mga kapatid, ano? At bakit hindi ko makita yung aking sarili? Nakikita niyo po ba ako? Ayan. So ayan, tayo Yes po po. ay Yes nandito po, sir. ay 1, 2, 3, 4, 5 po tayo mga kapatid. Ma'am Femi, God bless morning po. Sister Dory Bernardo, Brother Romel, ayan, si Sister Mercy. So, ayan ang Ayun po. ating God bless morning sa lahat. Ang ating mabilis lang ang oras natin. Ang ating pag-uusapan ay nandyan sa chat box. Hindi nag-send si Brother Edmund kasi siya ay napuyat siguro, no? Kaya naglagay ako dyan ng yung lahat ng 4 na question nilagay ko. Pili na lang tayo kung ano yung gusto nating sagutin dyan, mga kapatid, ano? Maglalagay ako ng timer para tayo ay hindi sumobra. At bakit hindi ako mapagbukas ng timer? Ayun. So, matatapos tayo 5:20. Meron na lamang tayong 25 minutes. 15 minutes? Paano nangyari yun? 15:20. Masyadong maiksi yung oras natin, mga kapatid, ano? Sino po ang gustong maunang mag-share, mga kapatid? Ang ating katanungan ay 15 minutes, parang prayer time lang ito. Masyado short yung binigay sa atin. Anyway, kung sumobra tayo, pipigilan nila tayo. Gaano kahalaga ang pananalangin sa gawain ng pagliligtas ng Diyos sa mga naligaw? Meron pang gusto mag-share, mga kapatid? So, gaano daw kahalaga yung panalangin para sa mga naligaw? Ang gaano kahalaga yung panalangin sa gawain ng pagliligtas para sa mga naligaw? Kung walang mag-share, mauna ako, mga kapatid. Sundan nyo, ha? Sundan nyo na lang yung aking i-share. Sabi dito ay mahalaga talaga yung panalangin para sa pagliligtas ng mga taong naligaw. Dahil ito yung pangunahing paraan, ano, sabi ni Pastor Joey na sa kanyang lesson, ano, kung paano kumikilos ang Diyos upang alisin yung spiritual na nakakabulag ng mga naliligaw. Sila kasi yung mga taong naligaw, hindi nila alam ang katotohanan, ano? Naligaw nga sila eh. So sa pamamagitan ng pananalangin ay parang i-welcome natin, parang ilalapit natin sa Panginoon. Kasi ang ating sariling kakayahan walang magagawa, ano? Walang magagawa. At minsan nga pagka nawala yung internet ko. Narinig niyo po ako? Hello?
Yes po, yes po, yes po. Ayan, meron kala ko nawala. So, minsan sinubukan ko yan, nag-share ako sa aking mga kakilala nang walang panalangin, aba, napagsabihan ako ng false prophet, mga kapatid. Sa sarili nating kakayanan, kung di tayo unang mananalangin, ay wala po tayong magagawa. Dahil ang Diyos talaga yung tutulong sa mga taong naligaw, para sa kanilang kaligtasan, at ang Diyos dapat ang ating asahan para dyan. Ipanalangin natin consistent prayer, tuloy-tuloy na panalangin. At minsan, kala natin parang wala nangyayari sa ating pananalangin. Pero meron nangyayari din natin alam dahil ang Diyos ang makakalam. Mahalaga yung pananalangin para sa gawain ng pagliligtas sa mga naligaw. Sino pong gusto magdagdag? Ako po. Sige po, Sister Dory Bernardo. Ma'am Dory. Mahalaga po talaga. God first morning po sa ating lahat. Tunay po na napakahalaga ng isang panalangin para sa mga kaluluwang naliligaw. Dahil po, talagang kailangan nila ang panalangin. Kasi po, ayun po yung paraan para sila ay mabalik sa Panginoon, malimbalik sa paano ng Panginoon at para po magpagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi po, minsan po, pag hindi tayo mananalangin para sa kanila, parang papatuloy sila sa ganung pamumuhay nila na talagang magulo, masalimuot, at talagang parang minsan hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Katulad po, kasi kagabi, kahapon, dito ba midweek, tapos may dinalaw kami na kasi po, namin, malapit na yung crusade, saka anniversary. Doon po kami naalala talaga na isang kabataan din, bata pa po noon, sabi namin, pupuntahan namin. Pinuntahan mo namin at din po kami kumbaga, cottage prayer meeting. And then, nagkataon po na yung kanyang nanay ay meron po ng isang malaking problema. So, siyempre po, nung doon kami nagdaos ng aming kumbaga, care group. Tapos po, siyempre, wala siya doon. Tapos kasi daw po, parang hindi niya makakayanan yung kanyang problem. And then, yun, pinalangin po namin, umiyak siya. Sabi niya siguro po, daw yun ang dahilan na siya ay, kumbaga, pupunta siya sa Panginoon. Hindi pa naman din po kasi siya, kumbaga, Adventist, hindi pa siya Christian. Pero yung, kumbaga, nanay niya ay Adventist. Sabi namin, siguro yan ang paraan. Wala. Okay na po. Siguro po yan ang paraan para, kasi siya na po nag-ano yung cellphone ko, nagbabalik. Para siya ay pagpunta, kumbaga surrender na niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Sabi niya, siguro nga po, gusto na ng Panginoon na lumapit ako sa kanya. Kaya sabi namin, sige, huwag kang para daw pong bibigyan na siya, para hindi niya na makakaya yung problema niya. It's about financial po. Ngayon, sabi namin, sige, walang mahirap sa Panginoon, walang imposible sa kanya, kapatid. At noon ay makakaya niya ano man yung problema mo. Tapos, imbitahan ka namin sa aming anniversary na. At patuloy na namin siyang bibisitahin. Tapos sumagot naman siya. Umuo siya at nakangiti siya. Parang naibsan po yung kanyang problema. So talaga pong napakahalaga yung prayers. So simple prayers lang namin na yun. Parang na-realize niya na talagang, kumbaga parang naligaw siya ng landas. Kailangan talaga niyang hanapin ang Panginoon sa kanyang buhay at isurrender na talaga kanyang buhay sa Panginoon para siya ay lalong mapalapit. At yun na, tanggapin na niya talaga ang Panginoon bilang kanyang personal Savior and Lord. Lamang po. Amen. Ang ganda po ng story niyo, So, madaling salita, talagang ang prayer ay para sa mga kapwa o sa mga naligaw. Napakahalaga, po. Tulad yan, hindi yung prayer natin ang gumawa nun. Ang Diyos pa rin, Tayo lang naglapit sa Diyos. Tulungan niyo po si kapatid, ganyan. So, ganun, Isa rin ako sa isang magandang halimbawa ng prayer ng kapatiran, Dati kasi ako ay nung ako nagtatrabaho pa,
napapakinabangan lang sa church kapag ako'y nakabakasyon, ano. Siguro panalangin ng mga kapatiran na mag-regular na lang ako dito sa Pilipinas. Nangyari, no? At pati yung prayer nila sa aking mahal na asawa na makasama ko sa pagsambayan. Answered prayer ng mga kapatiran ng Gapan Church. Purihin ng Panginoon. At hindi sila tumitigil ng prayer. Natatandaan ko yan nung panahon na magmi-midweek, matagal na yun, ano? Nandun ako mag-isa. Yan ang mga panalangin namin palagi, no? At kaya, ayan, nangyari nga, no? Ang Diyos ay gagawa sa buhay ng tao na nasisilaw ni Satan, ano? Nasisilaw kasi ang tatanggalin ng prayer na ito ang stronghold, sabi nga ni Pastor Joey, para tayo ay mabuksan yung ating puso sa paanyaya ng Diyos, ano? So, ganun. So, ito pa, may pa mga ibang mga questions dito na anong sinasabi ni Ellen White tungkol sa panalangin para sa mga hindi paligtas. Tapos yung pangatlo, ano ang magagawa ng panalangin para sa mga taong ating sinasaksihan o pinapatutuhunan. Yun na nga, no, halos nabanggit na rin natin lahat. Paano mo balang isabuhay ang mga prinsipyo ng panalangin para sa mga taong nasa iyong prayer list. Dito yung pinakapang-apat, para maisabuhay natin, kailangan continuous yung ating prayer sa ating mga minamahal na kaibigan, kakilala. Isa-isahin natin sila, no, na gusto natin na sila ay makakila. Ano yung papanalangin natin para sa kanila na sulat nga dito, isa-isa, napakaganda. Basahin ko sa inyo. Mga dapat nating idalangin para sa mga hindi paligtas. Ito yung mga gusto nating ilapit sa Panginoon, ano? Ano to ba yung mga dapat natin isama sa intercessory prayer? Sabi, ipanalangin daw natin na hilahin sila ng Diyos patungo sa Kanya, papalapit sa Diyos, ano? Yan, nasa John 6:44 yan. Tapos ipanalangin natin na hahanapin nila ang Diyos. Nawa, si ganito, si kaibigan, ay hanapin niya ang Diyos. Ganun, ano? Ipanalangin natin na maniwala sila sa salita ng Diyos. Ipanalangin natin na mawasak ang panlilang ni Satanas sa kanila. Ipanalangin natin na kumilos ang banal na espiritu sa kanilang puso. Ipanalangin natin na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ipanalangin natin sila na tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas. Ipanalangin natin sila na matuto silang sumunod kay Kristo bilang Panginoon. Hindi yung kanilang sarili, no? Si Kristo. At lumago sila kay Kristo. Yan ang mga dapat daw nating ipanalangin, mga kapatid, ano? Bagaman masarap pa sana magkwentuhan, masarap, Brother Romel, di ko pero meron pa naman 10 minutes. Si Brother Romel, meron din yan mga insights. Ano po, i-share po nga. Welcome po, Brother Romel, ang iyong mga insights. Ang kaunti ng oras natin, dinagdagan ko ng 5 minutes, bahala na. Sige po, Brother Romel, meron kayong gusto idagdag? Magandang umaga po sa ating lahat. Brother Melvin, thank you. Kamusta po? Actually, halos nasabi mo naman lahat na po yung mga punto. Pero magbibigay na lang siguro ako ng mga dito sa apat na ito. Una nga dito ay sa panalangin, sabi ni Pastor Joey, hindi po sa ating bibig, kundi magsisimula saan daw po, sa tuhod. Kaya po, yun yung napakahalaga din yung napulot ko na aral. Kaya kailangan talaga natin, mga kapatid, na sa mga naliligaw ay dapat natin unang iluhod sila at hingin yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Na ang banal na espiritu po ay kumilos sa kanilang puso. Dahil kung tayo sa ating sarili, mga kapatid, hindi natin kayang ibalik yung mga naligaw kay Kristo. Pero kung sa tulong ng Holy Spirit na yung kikilos sa atin at kikilosin din yung kanilang puso, yun yung paraan na sila din po ay maibalik ang lahat ng naligaw kay Kristo. Dito po sa pangalawa, ang sabi dito ay ano ang sinasabi ni Ellen White tungkol sa panalangin para sa mga hindi pa naligtas. Alam nyo, marami pong nabanggit si Sir Joey kanina about doon sa step to Christ, kung paano po talaga dapat natin ito iwanan actually yung mga mga kasalanan natin. Kasi wala naman po talaga tayong magagawa kung hindi po natin iiwan yung mga kasalanan sa ating puso. Kaya ang gawin natin, mga kapatid, tayo mismo ay manalangin na sana po sa bawat tutuinan ng ating buhay ay manghawak tayo doon sa salita ng Panginoon. At sa pangatlo, dito po ay dapat tayo po ay magkaroon ng panahon. Kasi napakaganda po ng tanong ano ang magagawa ng panalangin para sa taong ating sinasaksihan o pinapatutuhanan.
Kaya dapat po dito ay maging rooted tayo sa Word of God, mga kapatid, para po masabi natin na yan ay bunga ng ating pagmamahal kay Kristo. Kaya dapat lagi tayong nakaugat doon sa mga salita ng Panginoon para po ating ipatutuhanan na ang Panginoon ay totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Yan yung napakaganda doon. Kaya sa pang-apat, sabi dito, paano mo balak isabuhay ang mga prinsipyo ng panalangin para sa taong nasa iyong prayer list. Kaya dito mga kapatid, sinasabi dito sa ating mga, una-una dito, naisip ko yung mga kamag-anak, kapamilya natin, na minsan mahirap nating masabi sa kanila yung ganitong mga bagay. Pero pag yan ay nakita nila mismo sa ating buhay, at mismo tayo ay lumalakad sa ayon sa Panginoon. At sabi niya, itong tao ito ay napakalaki na yung kanyang pinagbago. Papanalanginin, malapit sa Panginoon, nabago ang kanyang mga ugali. Na yung ating mga pinapanalangin na yon, usa na yan magsasabi na, ay, mayroon nga talagang nagbago sa kanyang buhay. Dahil mayroon siyang Panginoon at malapit ang kanyang relasyon sa Panginoon. Yun lamang siguro, Brother Bilbil. Gusto ko pa sana pero yun lang yung mga punto mo nang ibibigay ko po. Maraming salamat po at happy God bless you all. Amen. Napakaganda nga nung sinabi mo, no, yun lang. Maganda po yun. Ano. Gusto ko yung binalikan mo yung sinabi ni Pastor Joey na ang paggawa ba yun? Ang paggawa ay nagsisimula sa tuhod. Hindi sa bibig, ano? Napakaganda, no? Tama ka naman, ano? Sa tuhod talaga magsisimula dahil hindi natin kaya ng sa ating sariling lakas, mga kapatid, ano? So, sa dahil ng oras ay nagtutumulin, mga kapatid, tayo dadako na sa pananalangin. Sino po ang gusto sumama sa akin sa panalangin na paghatian natin itong mahabang prayers? Kung meron man, kahit adoration and confession, na din ako na po bahala sa mga prayer list. Sino po? Pwede po, Pastor. Pastor Melvin, sige, samahan na kita. Sige po, ano pong adoration and confession, kunin niyo itong first part. Supplication sa taas. Ikaw, Pastor, pag ano lang siguro, sir, i-generalize na lang natin kasi parang 5 minutes kasi po bang? Oo nga, no, sige. Hindi, sige, iano ko na lang. Ganito na lang ay adoration and confession ka, Brother Romel, and then ako bahala dito mag-summarize ito ng mga prayer list. Sige. Sige, 30 seconds silent prayer, and then pag humina na yung sound, ay manalangin ka na. Sige po. Sige po. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakila at mahabagin naming Ama, namin pong ibinabalik ang lahat na papuri sa inyo po banal na harapan. Sa umagang ito, kami po ay lubos na nagagala, lubos na mayroon pong kasiyahan sa aming mga puso. Kaya po ang lahat ng ito ay amin pong ibinabalik sa inyo. Namamasdan niyo po ang aming mga puso na narito ngayon sa group na ito. Ama, ang kasiyahan, lahat po na aming nararamdaman dahil sa inyong kabutihan, ay amin po pinapailang lang sa inyo sa umaga ito. Ama, sa pagpatuloy, kung inyo po kami, Ama, na nasumpungan, na kami po ay hindi pa po lubos na pagsuko ng aming mga sarili, maaari po ba, Ama, na tulungan kami ng banal na Espiritu na aming maisuko ang lahat naming mga sarili sa inyo. Dahil wala po kaming magagawa, Ama, sa aming pong mga sarili. Kaya kung nasumpungan nyo rin po kami na nagkasala sa inyong banal na harapan, inyo nawa kami patawarin, Ama. At palitan nyo po ang aming puso ng bagong puso. At ganoon din po ang aming spirit, palitan ito
ng Spirit ng aming Panginoon na siya pong magbibigay sa amin ng kasigasigan para po maglingkod sa inyo pong banal na harapan. At ganoon din po, Ama, kung mayroon man po kaming mga lihim na mga kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga isipan na hindi pa po namin ito nahingian ng tawad, inyo nawa kaming tulungan, Ama, na ito na po ay aming ibigay sa inyo dahil kami na po ngayon ay nasa huling kapanahunan na kung mayroon man kaming mga daladalang mga hindi pa namin nahingian ng tawad, ito po ay nagbibigay hadlang sa aming paglilingkod sa inyo pong banal na harapan. Kaya, Ama, hinihiling namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, kami ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagtawag sa amin sa bawat umaga. Sa patuloy na pag-invite sa amin sa bawat umaga. Naramdam po namin ang iyong pagmamahal. At narito ang aming mga kahilingan o dakilang Diyos. Unang-una yung aming prayer focus, personal ministries, lahat ng mga members ng aming local churches o dakilang Diyos. Patuloy niyo kaming samahan. Nananalangin kami na ang iyong paggabay sa amin sa pamamagitan ng Holy Spirit ay patuloy namin asahan sapagkat sa aming sariling kakayahan ay wala po kami magagawa. Dalangin din namin ang mga Adventist schools sa aming nasasakupan. Una-una ang mga elementary schools o dakilang Diyos na kung saan patuloy mo pong ginagamit sa pagmiministry sa mga bata na ito sa kanilang pamilya o dakilang Diyos at gumagabay sa mga bata na ito na sila ay mapalapit sa iyo. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang Every Family a Builder program ng CLPM. Patuloy niyo ang bawat isa ay kumatok sa kanilang mga puso at kami ay makatugon sa panawagan na ito. Dalangin din namin ang iba pang mga activity ng aming CLPM headquarters groundbreaking, ang constituency meeting, ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan, ang Voice of Youth sa Valdez de la Paz Church. Dalangin din namin ang mga evangelism na nagaganap ngayon at gaganapin sa mga sumusunod na panahon. Sa Pangpalay, sa Bantog, Cabanatuan, sa Akle, sa Bantay Bayan, sa North Bulacan 1, sa North Bulacan 2, sa Dimson, Lubao, Pampanga, sa Santo Cristo, sa San Antonio, Nueva Ecija, gayon din sa Divina, Jose Isabela, at gayon din ang EB3 sa Crusade sa Borland, Santa Maria, Bulacan. Dalangin din po namin ang mga bagong baptismo ng mga aming mga kapatiran na bago sa pananampalataya, sila ang inaatake ni Satan sa mga sandali na ito. Patuloy niyo po silang patatagin sa kanilang pananampalataya, kanilang tinanggap, at makita nilang iyong pagmamahal palagi sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang Finding Hope Nightly Bible Series. Ganyan din si Rocky De Los Santos sa kanilang spiritual strength. Si Marian De Vera, guidance ng Holy Spirit o dakilang Diyos sa kanyang pag-study ng caregiving. Ganyan din ang prayer para kay Ace and Divine Lacaba na magkaroon na sila ng anak. At si Raf na magpo-board exam sa December 11 and 12. Dalangin din namin ang kasalukuyang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. At ang Voice of Youth sa Valdez and de la Paz Church. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang mga kapatiran na narito ngayon. Kami ay mga naniniwala kami na ikaw ay gagawa sa aming mga puso. Paano kami lalago, dakilang Diyos. Dalangin namin ang sambayan ni Brother Romel, dakilang Diyos. Marami siyang mga parasalamat. Marami siyang mga kahilingan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kayo po nakakaalam ng kanyang puso. Dakilang Diyos, patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanilang buong pamilya ang pinaka-the best para sa kanila ayon sa inyong kalooban. Gayun din ang sambayan ni Sister Dory Bernardo, ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, ang sambayan ni Ma'am Mercy o dakilang Diyos. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang special na kahilingan ni Ma'am Dory Bernardo para sa salvation, wisdom, good health, protection ng kanyang buong pamilya o dakilang Diyos. Kayo po nakakaalam ng pinakamabuti para sa aming lahat. Nais namin isuko ang aming sarili at ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay at ang aming buong pamilya. Dalangin din namin ang iba pang mga prayer request dito sa aming nasasakupan, ang mga may karamdamang pangkalusugan o dakilang Diyos. Nais namin isama ang kagalingan kay Paquito Olidan, kay Roman Rojas, kay Wilma Pacani, Rolando Simapranca, kay Ruel and Tony Mariano, kay Mary Jane Esquera, John Emil Santalusan, kay Ros Lazaro, Armando Alcantara. Dalangin din namin ang iba pang mga pangalan na hindi namin napanggit.
marami pang mga pangalan, marami kaming mga nais isama sa panalangin. Ngunit hindi namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Maaari po ba, o dakilang Diyos, sama-sama niyo po kaming hipuin na niyo mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa physical na karamdaman, o dakilang Diyos. Ganyan din kami may mga sakit sa spiritual na kalagayan. Patuloy po kaming hipuin na niyo mapagpagaling na kamay. Makita namin na yung pagmamahal, yung kabutihan sa bawat umaga. At maitaas namin ang papuri at pasalamat sa iyo sa aming pagsamba. Maraming salamat po sa pagdilig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po. Thank you po. Salamat Thank you po sa ating lahat. Thank you, Brother Melvin. Sige po. Eksakto. Eksakto. Diragdagan ko ng 30 seconds. Pero sige lang. Ako naman yung host. Nakita ko sila yung room 7 nandito pa rin. Tsaka yung room 6. Pero yung room 4 nandun pa rin. Pero kung pa man, babalik po tayo sa main room. At doon tayo maghintay sa kanila. Para hindi tayo Sige po. Salamat sa lahat. Salamat po. Napasarap, Pastor. Meron pang nananalangin sa room. Ano ba ito? Room 4, 6 tsaka 7. Maigsi Pastor yung oras Maigsi po, Pastor. Maigsi yung 20 minutes, Pastor. Maigsi yung 20. Kaya kami sumobra. 23, 24 na kami. Oo. Okay lang, Bali Moses. Basta as long as na mapag-usapan ng maayos ang ating mga katanungan. Wala pong problema yun. Kasi ang bless po ako, Pastor. Thank you. Talaga pong lahat ay pag napasarap ng usapan ay lumalagpas sa oras. Okay lang po yan, wala pong problema. Lahat po nagpa-participate kasi. Oo nga. Actually po, sumobra po sa 20 minutes Siguro, kasi yung prayer pa lang, kung talaga babasahin mo lahat yung panalangin, 15 minutes na yan Oo nga. 15 minutes. I mean, at least meron tayong oras na minimum. Hindi naman po bawal na lumampas. Tama po. Sa mga 20 minutes o 10 minutes. Wala. Nakaka-adjust naman po tayo. Salamat po. Meron pang dalawa ditong room. Gusto niyo bang i-close na natin sila? Meron ba? May dalawa pa sa 6 and 7. Sige, hintayin po natin sila. Hintayin natin kaunti. Apo, pwede pa. Sige po, Brother Melvin, 1 minute pa po. Sige, bigyan natin ng 1 minute. Nakaunter natin sila. Para hindi naman, kasi nananalangin pa sila Sabi po dito ni Barda, masyado po tayong nagmamadali. Pag po 20 minutes lang tayo sa room, maganda po sana. Permina po natin sa 30 minutes. Wala po problema. Sige, susunod. I-suggest natin sa mga Next time po. Next time. Maximum time po natin yun, 30 minutes. Maximum po. Opo. Talagang gano'n mga kapatid. Kasi Pastor Dandy, sa totoo lang, kung di mo lalagyan ng limit yun, abuti tayo 6:30 rito, hindi matatapos. Oo, yun nga po. Masarap mag-usap masarap. Tama. Opo. Sarap na kwentuhan po Bardan ha, Cruz, ay sana magkakaintindihan tayo dito sa oras. Salamat po. Wala naman pong bawal na sumobra ng 10 minutes. Dandy, salamat po. Pangalan yun ang panganay ko. Oo po. Nagbibigayan po tayo lahat dito para lahat masaya. Apo. Papayapa na ating pag-aaral ay marami tayong mapupulot ng pinakamahalaga. Amen po. Minute na po, Brother Melvin. Okay, so i-close na natin sila. I-play natin ang ating Ayababa po kikungan. Diba po? At ating pakinggan ang ating closing song at ang ating ito. Dahil si Pastor Joey po ang ating closing. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito
ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga
kinabukasan. Sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya Pastor Joey. Manalangin po tayo. May naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Ang buong magdamag ay inyo pong ipinagkaloob upang kami po ay makapagpahinga, makatulog ng mahimbing at makabawi ng lakas upang amin pong gugugulin sa maghapong ito. Salamat din sa pagkakataong inyo pong ipinahintulot na kami po ay makapagbulay-bulay ng inyo pong mga salita. Matuto at mapalapit ang amin pong relasyon sa inyo. Salamat po sa kahalagahan ng pananalangin. Nababago ang amin pong buhay. Nagkakaroon kami ng kapangyarihan upang magpatuloy sa amin pong paglilingkod at pakikibakang Kristiyano sa mundong ito. Salamat din sa karapatan na kami po'y gagamitin po ninyo sa pananalangin para sa iba upang maramdaman ang inyo pong banal na presensya. Sa kanilang pong puso, Panginoon, ay magkaroon ng pagbabago dahil sa panalangin na inyo pong ipinagkatiwala sa amin para sa mga taong ito. Kaya ang amin pong hiling, turuan po ninyo kaming maging ugali ang pananalangin hindi para lamang sa amin pong mga sarili, kundi maging ugali ang pananalangin para sa iba na mayroong pong mithin at layunin na madala ang mga taong ito sa inyo pong paanan at magiging tagapagmana rin ng buhay na walang hanggan at kaligtasang nais po ninyong maranasan ng inyo pong mga anak na ito. Kaya ang aming pong hiling, dakilang Ama, sa maghapon ng aming pong buhay, puspusin kami ng inyo pong Santong Espiritu. Balutan kami ng inyo pong katuwiran. Magkaroon po kami ng kapangyarihan sa ilalim ng inyo pong biyaya upang kami po'y huwag magkasala laban sa inyo. At ang lahat ng aming pong gagawin ay maging paraan ng aming pong papuri at pagluwalhati sa inyo na amin pong Panginoon. Itinatalaga po namin ang aming pong buhay sa inyo, dakilang Diyos. Saan man po kami tumungo, ingatan po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa kapahamakan. At bawat panukalang mayroon kami sa maghapon, gawin po ninyong mabunga. At sa amin pong pakikitungo at pakikisalamuha, gawin po ninyo kaming mabuting impluensya at saksi po ninyo na ang tanging nahahayag sa amin pong buhay ay walang iba kundi ang likas ng amin pong Panginoong Hesukristo. Panginoon, maraming salamat sapagkat pagpapalain din po ninyo kami at sasapatan po ninyo ang amin pong pangangailangan sa maghapong ito. Nalalaman po namin na hindi po ninyo kami pagkukulangin. Kaya ang amin pong hiling, gumawa po kami na mayroong katapatan at parangal sa inyo pong banal na pangalan.
Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Amen. 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 God bless po. Amen. Amen. Amen po. Paki-play po ang ating chanting. Pastor, kabisado na po. Kabisado na po, Pastor. Okay, go ahead. Church, missional church. Every church. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I ask, I plan, I give forward God's vision. We will go. God's first, you will never be last. Pastor Joey. Katapos-tapusan mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Happy God first morning po. Good morning po, Ma'am Feli. Good morning sa iyo, bata. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Father Dan, and God bless po sa lahat. Thank you po, Pastor. Ingat mga kapatid. Yes, Father Dan. Thank you po, Pastor Joey. Good morning po. Bye-bye. Bye-bye po. Good morning po. Bye-bye. Ingat po kayo sa maghapon. God bless you po sa ating lahat. Ng ating devotional sa umaga na ito mga kapatid, at salamat sa pakikisa at pakikinig. Salamat sa Panginoon na tayo 24 live viewers dito sa ating Discipleship Ministry. Ay bukas po invited ulit tayo mga kapatid na po, at patuloy tayo lumapit sa Panginoon dahil tinatawag niya tayo, no? At ating ipanalangin yung ating kapwa, no? Intercessory prayer, mahalaga yan, ano? Para sa kanilang kaligtasan. Ayan, salamat po sa pakikinig. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.